Mga kaakbay, magandang araw po sa inyo. Ito po ulit si Sammy, ang inyong kaakbay at laging karamay. Sasagot sa inyong mga katanungan, huwag lamang pong uutangan. Good news mga kaakbay, ang TESDA po ay naghahanda ng mga libreng training programs para sa taong 2024. Libre po ito at walang kailangang bayaran. May pre-allowances din po ito, kagaya ng pre-skills training, pre-assessment, daily allowance, PPE allowance, internet allowance at iba pa. So mga kaakbay, kung interesado kayong malaman ang mga libreng training program ng TESDA para sa 2024, then continue on watching at kung bago po kayo sa aming channel, ay huwag pong kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell at pakishare na rin po para lagi kayong updated once we uploaded a video like this. Mga kaakbay, ito po ang video ng TESDA para sa taong 2024. Pakipanood po para malaman nyo kung ano ang mga courses na available at kung paano mag-apply at kung ano ang mga requirements. Mga kaakbay, good luck po! Maraming libreng kursong alok ang TESDA sa taong ito para makatulong sa paghahanap ng trabaho at pagpupundar ng negosyo. Makakasama natin sa ating serbisyo ngayon si TESDA Deputy Director General Aniceto Bertiz para pag-usapan yan. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, sir. Hey Ruth, magandang hapon sa iyo. Una po muna yung binanggit natin kanina, more than 17 billion pesos ang inyong budget for this year ng TESDA. Pero nakita ko marami rin po pala talagang mga iba't ibang programa ang inyong ahensya. Unahin po natin yung pinaka-popular, yung inyong scholarship training programs. Ano po ba yung karaniwan or yung mga in-demand dito sa inyong mga kurso? Unang-una sa pondo, nagpapasalamat niya kami dahil sa suporta ng ating presidente na nabanggit niya ngayon sa kanyang SONA na we are more aggressively focusing on technical and skills development ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung post-pandemic. At marami tayong mga new emerging skills na dinidevelop sa TESDA, pero nandiyan pa rin yung mga existing natin tulad ng mga tourism natin, construction, of course food security under the agriculture sector program ng TESDA. Since na nagbukas na rin ang ating mga tourism sa antaas nga ng naitalang mga pumasok ng mga foreign visitors. So nag-focus din tayo sa tourism sector and hindi pa rin mawawala yung medical sector natin at ang isa sa mga increasing demand ngayon ay yung IT BPM or ICT courses. Yan yung mga kursong tinututukan under the tourism, of course, yung mga bed and pastry natin, hotels, barista, and then under the ICT program naman natin, yan yung mga sa call centers natin, yung mga programmings at computer service system natin. So much more tayong nagpo-focus dyan. And part of the 10-point agenda ni Secretary Teng Mangunda Dato is to focus yung TESDA sa barangay. So dito na rin kaya nabigyan tayo ng malaking increase dahil tumaas talaga ang bilang route ng ating mga kababayan na nag-e-enroll sa TESDA dahil nakakarating na po yan even to the far-flung barangay. And part of the TESDA program or TESDA sa barangay program ng aming ahensya under Secretary Teng Mangunda Dato is to reach out to the 40,000 barangay. So magte-train na tayo ng mga barangay official, even yung mga coming from the barangay level itself na magkaroon na rin sila ng mga, makapagturo na rin sila, maging part sila, mabigyan sila ng mga training methodology para ng sila TESDA. Na mismo yung magtuturo sa kanilang Yes po. Tapos ang TESDA naman will go in a much higher skills category. Parang mas advanced, no? Tulad ng mga 4.0 industrial revolutions to 5.0 industrial revolutions. Deputy Director, gusto ko puntahan kasi ito yung mga bagong nakalista dito para sa 2024. Binanggit nyo maraming mga IT kasi yung mga dati yung sa tourism, di ba? Yes, yun yung mga common. Pero itong mga bago, halimbawa, social media content creation, level 3, film and video post-production. Yung mga ganito po, when you say bago ito, usually po ba ilang hours ito? Anong requirements? At paano po sila makaka-enroll sa ganito? Ito po yung tinatawag nating area-based demand-driven TVET program. Kung ano po yung pangangailangan ng industry, tulad nga po yan, gusto nating i-professionalize yung content creator, mga social media platform. So nag-create po tayo ng content creation social media level 3. This under the competency standard po, I think this will last for
15 to 25 days. Level 3 nga po pala to. Yes, level minimum of 3 months po to. Siyempre, yung aesthetic services, gusto natin professionalize din ang ating mga nag-aayos ng ating mga muka, mga aesthetic. And more also yung digital marketing just because of the pandemic. Nag-usbungan po yung mga tinatawag natin mga online selling. Yan. So, mas maganda rin po na ite-train na rin natin. Kaya mapapansin mo, Ruth, karamihan ng mga bagong emerging training natin, cybersecurity, yung film and video, may kinalaman po sa ICT ngayon. And also, nag-co-collaborate na rin kami and we have a lot of exploratory talk with the industry in regard naman po dun sa mga AI, yung mga artificial intelligence na kinakatakutan to ng ating mga kababayan na mawalan sila ng trabaho. Isa pa, paano po sila, ano po ba ang requirements? Kailangan po ba high school graduate? And then, paano sila mag-e-enroll? Ruth, marami tayong klase ng scholarship program. Unang-una yung TWSP natin, Training for Work Scholarship Program. Ito po at least sa high school graduate to. Nakakatulong to doon sa mga displaced workers. At ganun na rin yung mga, actually yung may mga trabaho na gusto mag-upskill. Meron naman tayong STEP, yung Skills for Training for Employment Program natin. Ito yung mga community-based natin. Kahit hindi sila high school graduate, more on entrepreneurship to, bread and pastry. Pagka-graduate mo, bibigyan ka namin ng mga toolkit tulad ng oven. Pwedeng pang negosyo, no? Yes, kung ikaw naman ay kumuha sa amin ng welding, SMAW, GMAW, ay bibigyan ka naman namin ng mga welding machine. So more on entrepreneurship to, on the community-based training program. Libre po ito. Yes po, wala pong binabayaran sa TESDA, yung kanilang martikula. Meron pa po silang natatanggap na 160 pesos per day allowance. Tapos yung after nito, pag natapos nila, halimbawa yung sinabi nyo 15 to 25 days yung ibang IT courses, pag natapos po ito, magbibigay ng, may exam po ito, no? Parang ganun. And then may certificate? Opo, meron po yung assessment and certification para po sila mabigyan ng national certifications. Pero hindi lamang root, kaya nga, di ba, iabang ko na, number 1 tayo sa survey, di ba, for consecutive survey. Kasi nga, ang programa ng TESDA ngayon is from training to employment. Under the supervised industry learning yan, tsaka yung enterprise-based training natin. Na lahat ng kurso na ino-offer ng TESDA ngayon, may end user at kapartner na industry yan. Just to make sure na yung ating mga tinetrain, meron silang trabaho or negosyong mapapakinabangan after ng training. Ipagpatuloy natin ang ating usapan. Mamaya, meron din pala kayong program para sa drivers. Ano po? So mamaya ituloy natin kasama si TESDA Deputy Director General Aniceto Bertiz sa pagbabalik ng Newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. Natin ang ating serbisyo ngayon, pinag-uusapan natin itong mga programa ng TESDA para sa 2024 kasama si Deputy Director General Aniceto Bertiz. Kanina sir, pinag-uusapan natin yung iba't ibang mga in-demand na courses. No? Alam ko kasi nung pandemic, marami kayong mga available na parang online courses. Ngayon po ba, kamusta na, meron na po bang mga face-to-face o may online pa rin? Kahit po nung pandemic naman wag lang po yung first leg talaga na wala talagang face-to-face. Meron po tayong mga blended learning program na or system na ginagawa. Yung 60% po niya online, 40% lalong 40% po yung face-to-face, lalong-lalo na po sa construction tsaka po sa agriculture. And then nag-full blast na po tayo nung na bumaba na po yung pandemya or yung ano natin, yung nag-open na tayo sa post-pandemic natin. At mas pinakinibangan po doon, Ruth, is yung atin ng TESDA online program, which is the TOP natin, na 165 courses yan na pwede pong i-access ng ating mga kababayan kahit saan po man sila dito sa Pilipinas or ganun man po sa ibang bansa. So dito rin po tayong nag-focus at halos 5 million po ang nasilbisyuhan yan, yung aming TESDA online program. Ngayon po, mas in-strengthen natin yan. We just signed with Amazon and DICT na sila po mag-host ng aming cloud para mas mabilis at mas malawak po ang marating po. Para yung access din. Ano. May isa pa akong nakita dito sa inyong listahan ng mga programa dahil mainit na usapin itong PUV Modernization Program. Pinangangambahan, baka may ilang tsuper yung mawalan po ng trabaho kung hindi pa mag-consolidate. May program kayo na Tsuper Scholar. Yes po. This is a partnership between DOTR and TESDA. Nagsimula po yan nung nagkaroon po tayo ng pandemic kasi nga tigil pasada talaga. Tinulungan natin yung mga tsuper na magkaroon po sila ng upskilling, reskilling
tooling and retooling. So may marami mga chuper dyan na hindi naman nila linya ang pagluluto, so nag-enroll sila sa aming cookery at ganun na rin po yung bread and pastry natin, welding, engine mechanic, at tapos yung iba nag-level up nung kanilang lisensya, nag-enroll po sa ating mga higher driving courses natin tulad po ng mga pag-operate ng mga heavy equipment. So all in all po niya, nakapag-graduate po tayo na mahigit 30,000 na tulungan natin mga chuper. Hindi pa po kasama yung kanilang mga beneficiaries o pamilya. At 25,000 po niyan ay nakagraduate po, yung iba naman at marami rin pong nakakuha ng trabaho sa abroad at yung iba umalis na sa pagiging chuper at nagkaroon na po ng bagong skills. Maganda yung yung pwede silang lumipat, Yes, at least may may backup sila na skills. Yung isa pa, nakita ko lang to kasi parang medyo doon sa website niyo pinag-usapan yung baking. Halimbawa, pag-usapan natin this particular course, sabi niyo pwede siyang blended. So ito po, and then you were mentioning na yung ibang halimbawa gamit libre po. Opo. Paano po ito halimbawang baking? Yung baking under ng bread and pastry NC2 natin, pagka sa step po yan, yung Scholars Special Training for Employment Program natin, may libre po siyang natatanggap na oven tsaka mga equipment Oh, okay. pang-bake. At under din po ng TESDA online program natin, ay pwede kayong mag-online. Yun nga lang, walang libreng walang libreng... Pero makikita nyo may demo, ganyan. May demo po yung lahat. Oo, Tapos oo. na gamit nga po yan dahil nung pandemic may mga gumagawa ng cupcake cakes na they can deliver. So, kaya nagkaroon kami ng content creator. So, magaling ka na mag-bake, tuturuan ka pa namin kung paano mo i-enhance para maibenta online yan. Okay. Sige po, huli na lang po, imbitahan niyo po yung ating mga kababayan doon sa mga iba't ibang programa ng TESDA at saan po kayo pwede makontak, sir? Meron po kaming website www.tesda.gov.ph. Yung TESDA online program naman po natin is www.tesda.gov.ph. You can also reach us at 888-7777 para naman po sa mga karagdagan. We have 17 regional offices, 87 provincial offices at 4,750 school. Kaya nga po ang TESDA ay your skill is your future. Nandito kami para bigyan kayo ng kaalaman, kakayahan tungo sa kabuhayan. Dahil nga sa TESDA, lingap po ay maaasahan. Maraming salamat po kay TESDA Deputy Director General Aniceto Bertiz.